Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Army Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Sangsol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita Live Online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Biñan. Ating pong tandaan, tayo'y mga Pilipino na may pananagutan una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Ugaliin manood ng Serbisyo. Ugaliing manood ng Serbisyong Balita Live Online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Kapitán Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Po si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita Live Online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes.
Magserbisyo, tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Po, si Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita live online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Mga kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Kap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ising ng kaibigan, dito na sa serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at italinig katotohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. And welcome sa programang Serbisyo Balita live online at sa lahat ng ating mga viewers worldwide. Narito na naman po ang inyong pinakaabangan na daily program sa Ustream via internet. Ayan, at syempre ang Serbisyo Balita live online powered by PLDT My DSL. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Delo Barreiro na bumabati po sa inyo ng isang mainit at magandang buhay Pilipinas sa lahat ng readers, viewers at listeners ng Serbisyo Balita live online. Yan, para po sa inyong mga hinaiing komento at karaingan, maaari po kayong mag-text sa 0929-600-3001 at sa TN 0935-868-9375. At patuloy lang po kayong mag-like sa aming page sa Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong lugar. At syempre doon sa mga nais makipag-ugnayan sa atin, sa ating himpilan, maaari kayo naman tumawag sa aming landline 049-544-4662. Ayan. At
It's another Monday at umpisa na naman ng work week. Kamusta ang inyong ang inyong naging weekend? Ayan, at mukhang maulan na naman dito sa ating bansa. Okay. Kaya yun, sobrang lang. Parang balikan tanong natin yung nangyaring malaking trahedya sa atin 2 days ago. 2 years ago. Ayan. Ayan, at ang mga kaganapan noon. Ayan. Ayan, isa sa babalita natin, siyempre, yung hindi pagpunta sa Tacloban ni Pangulong Benigno Aquino. At ang nagpunta, no other than, siyempre, kung sino pa yung nauna noon na nagpadala ng relief goods. Okay. Ang napakasipag. At maaasahan anytime today. Okay, so kwentuhan natin ng mga detalye. Sa ikalawang pagkakataon ay hindi nagpunta si Pangulong Benigno Aquino III sa paggunita ng ikalawang taong anibersaryo ng panananta ng Bagyong Yolanda sa Tacloban. Yan, nagbigay na lang ng kanyang mensahe ang Pangulo na kaisa siya ng mga biktima ng bagyo sa panalangin para sa mahigit na 6,000 katao na nasawi. Samantala nanawagan naman si Tacloban City Mayor Alfred Romades sa world leaders na pangalagaan ng kalikasan dahil kung ano ang ginawa nito ay siyang babalik sa mga tao. Nakiisa naman sa aktibidad sina Vice President Jojo Marbinay, Senator Bongbong Marcos, late Congressman Ferdinand Martin Romualdez, dating MMDA Chairman Tolentino, Ray Langit, at si Senador Gringo Honasan. Ayan, nakikita natin yan sa pictures. At siyempre, ang dahilan daw, yung kumakalat ng mga issue, actually hindi issue at balita na rin, na kaya daw no show dyan sa aktibidad si Pinoy, ay mas inuna pa daw puntahan ang wedding ng kanyang kaibigan na business tycoon, Andrew Tan. Yan, yung youngest son niya na si Kester na yun, nagpakasal. Yun, inuna pa niya yung papunta sa wedding sa Pasay City. Yan ang sinasabi nating yung nagiging, ewan ko kung biruan na bansag dito kay President Noynoy Aquino. Kapag ang isang tao ay insensitive, walang pakiramdam, manhid, walang pakialam, ang tawag sa kanya ay Pinoy. So, yun ang malimit na nagiging parang pambansang salita. Parang lang yun kapag medyo hihina ang utak, slow, ganun. Dati, pero mas malimit ngayon kapag yung mga taong manhid, di marunong makiramdam sa damdamin ng ibang tao at hindi marunong umunawa, ayan, to show compassion or respect at pagkilala, Pinoy na ngayon ang tawag doon. Kaya kayong mga sa mga susunod na panahon, doon sa mga insensitive people in the government, maaari kayong matawag na Pinoy. Ayan, kahit wala na si Pinoy. Kahit wala na si Pinoy. Dahil naging so, yun ang iiwan ng legacy ni Pangulong Aquino, ang pagiging Pinoy. Mahirap naman ngayon masabing, I'm proud to be a Pinoy. Kasi, ayun nga. So, hindi na tayo magiging proud? Hindi na. Matapos ng mga tanimbala no? Sa dami parang hindi na maubusan ng issue ang Pilipinas. Yeah. Diba? So, ngayon ay ika-8 ng Nobyembre. Tama nga ba ako? Ay. Ika-7. Kasi kamatayan ng lolo Kiko ko yan Ayan. So, kahapon, yun yung anniversary yata ng paggunita ng trahedya sa mga biktima ng Yolanda. And, yun nga, sa pagkakataong ito, bari sana nating sabihin all things sa ating mga government officials at mga pero minsan mabigat na rin sabihin na magpasalamat. Ito'y komento sa sariling opinion ko. Mas mabuti pang pasalamatan ko ang iba't ibang mga nasyon na nagpadala ng tulong. Ilang bilyon halaga ng relief goods at pera na ipinadala nila para sa pagtulong nila sa mga naging biktima ng Yolanda. Ngunit ang masaklap,
ang lahat ng itinulong Nasaan na? ng iba't ibang nasyon na nagpakita ng malasakit, compassion sa mga biktima, sa kapwa nating mga kababayan sa Yolanda, saan na napunta. Kaya sa inyo, sa mga naging biktima ng bagyong Yolanda, sana'y makamove on kayo, sana'y umangat na ang inyong buhay, magkaroon ng panibagong simula. At para sa inyo, ang aming tribute mula sa Serbisyo Balita Live Online. Para sa inyo to. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Why? There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. If you
natin ipagpatuloy ang ating pagtulo ng ating luha. Ano ba? Tayo mag-commercial muna at bago natin matanggap ang ating mga reports mula sa ating mga reporter dyan sa labas ng himpilan. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999 10190 or 0917-530-1578. The Jed Realty. At pagbabalik ang programang Serbisyo Balita live online. Ayan, at tayo may tatanggaping pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tangkapin naman natin ang mga pinakahuling kaganapan dyan sa lalawigan ng Laguna sa kasama natin si Levi Tatad. Levi, magandang gabi. Yes, magandang gabi kasamang RJ at nagsagawa nga ng search warrant ng mga kagawad ng pulisya sa lusod ng Calamba na nagresulta sa pagkakaresto sa dalawang suspect. Batay sa ulat ay pinadala ni Laguna Provincial Director Police Senior Superintendent Florendo Saligaw. Ang mga narestong suspect ay si Rosilo Manalo alias Toto, 41 anyos, may asawa at residente ng barangay ng Tampay Street, barangay San Pedro, at pangalawa itong si Fortunato Gicolea Lopez, 51 anyos, may asawa at nakatira rin sa nasabing barangay. Sa implementasyon ng search warrant ay pinalabas ni Honorable Judge Agripino Morga RTC branch sa terito ng lungsod ng San Pablo na nagresulta sa pagka-aresto sa dalawang suspect at nakuha sa mga ito ang mga isang approximate na 0.15 gramo ng shabu at dalawang pirasong 500 peso bill na pack money at isang kalibre 22 na rifle at isang 22 na handgun at isang pirasong hand grenade at 5 pirasong magazine na grease ng grease gun at 6 at isang unit na grease gun, 7 pirasong bala nito at isang kalibre 45 at 7 piraso naman ng nasabing mga kalibre. Sa ngayon ang mga suspect ay nakapit na ngayon sa PNP custodial jail at naharap sa kaukulang kaso sa korte. At sa karagdagan pa rin balita kasamang RK at dito naman sa sinasabi nga na magsasagawa pa rin daw ng implementasyon ng search warrant dito naman sa Bayan ng Bait sa panguna naman ni Major Owen Manas, ang hepe ng pulisya at tabayanan yan dahil mamaya daw magsasagawa sila ng sinasabi search warrant. Wala pa rin sa lalawigan ng Laguna, Levi Tatad nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat sa kasamang Levi at yung isasagawang search warrant dyan sa bayan ng Bae, tiyak bukas nakaulat na yan. Napakasipag din naman ni yung happy dyan.
Lagi naman. Malapit na bang mag-colonel yan? Mukha nga. Si Sir Owen Banaa. Banaa. Yan, mukhang kaya sinisipagan ng gusto for promotion, sika nga. Pero, ika nga, keep up the good work. Uy, happy viewing nga pala kay Colonel Freddy Dantes na nasa Quezon na ngayon. Oy, magandang gabi sa iyo, sir. At nami-miss ka na namin. Sana ma-live ka namin dito. Pero kung sadyang napakalayo ng iyong kinaroroonan, pwede naman tayo mag-live phone patch interview. Live phone patch interview. Yan. At balitaan mo kami. Mga kaganapan dyan sa lalawigan ng Quezon. At syempre, bago naman, pagkatapos naman ng, heartbreaking pa rin na paggunita ng mga biktima ng Bagyong Yolanda at sa pagiging insensitive nitong ni Pangulong Pinoy na ngayon lang natin natuklasan na ganun pala, totoo nga. Deadma lang, no? Deadma lang. Pero meron pa rin meron tayong na-pick up na hindi ko alam kung tribute to o talagang sadyang ito naman tungkol doon sa laglag bala na medyo kumakalat na internationally yung issue na yan ng laglag bala dyan sa NAIA at itong sino bang secretary ng Transportation and Communication, si Abaya yata. Si Abaya, yung best friend ni dating DLG Secretary. Yan, ay mukhang mainit na mainit. So, kumbaga sa pangingitiin na muna natin ng konti ang ating mga viewers at baka naman masyadong puro kapighatian. Pangitiin na lang muna natin ng konti bago tayo magpatuloy sa iba pa nating mga tatalakayang issues. Bala-bala talimbala, bala-bala talimbala, dagdag maleta para gawa kwanta. Pag hindi bigay kwanta, kulong ka, bigay na lang pera. Ang laking apala sa effort ni Abaya. Bala-bala tanimbala, bala-bala tanimbala, dagdag maleta para gawa kwanta. Bala-bala tanimbala, bala-bala tanimbala, tanim bala. Ayan. So, medyo mga issues na ginagawa ng mga netizens ng konting medyo humorous. Pero, kaya nga malaking epekto yan sa atin di ba? Pero, yung turismo, parang bumabaksak na. Yan. Takot na yung mga turista tuloy pumunta dito sa Philippines. Ayan, at sayang hindi natin na-pick up yung yung isang interview dito kay dating Secretary Mar Rojas tungkol sa dun sa time ng panahon ng Tacloban tragedy, ang naging mainit na usapin na yun, nung nagbanggit siya ng, sabi nga nila, nagbanggit raw to si Mar Rojas na bahala na kayo sa sarili nyo. Medyo masakit yun sa mga biktima. Baka naman nagbibiro lang siya. Kahit na biro yun, hindi magandang biro yun. Napaka-insensitive naman ng bata ni Pinoy. At syempre, naulit na naman dun sa naging video interview sa kanya na hindi daw problema ng gobyerno ang nangyayaring laglag bala incident sa NAIA. Kaninong problema yon? Kanino ba ang NAIA? Ibang klase nga talaga itong presidential candidate na to ng tuwad este tuwid na daan na ewan ko kung anong tawag pa nila sa LP, likong paliko-liko. Yan. Liko party, liko-liko. Sa mga, alam naman ng ating mga mamayan kung paano maging, minsan hindi naman natin masabing taklesa.
minsan hindi maganda sa image ni Alam mo sa Marojas siya. social media, dun mo talaga makikita yung mga emotion ng Yun, tao. emotions, reactions, komento, at pasalamat na lang tayo dahil may medyo nasa modern age na tayo at in tayo sa social media. Yung mga hindi mailabas sa mga news, diba? Sa social media, lumalabas, diba? At minsan, nauuna pa nga ang social media na mag-ulat ng mga kung ano ng mga nangyayari sa ating lipunan. Kaya minsan parang nababawasan na rin ng trabaho ang media. Kasi lahat. Nauunahan tuloy. Lahat ng mga concerned citizen, pwede naman mag-post. At syempre, ang isa sa mga kagaya ng mga issue noon nakaraang linggo ay tungkol sa nangyayari sa Baribago na kung saan may isang minor de edad na nagreklamo na hindi pinansin ng pulis. O yan, nag-trending talaga yung videos na yan. At ang nangyari, yun, nailipat ng kung saan mga istasyon siguro ang pulis. Yan. Kaya, ika nga, ang ating mga nasa lipunan, ang ating mga namumuno, nanunungkulan at naninilbihan sa lipunan, tsaka, ingat lang. Yun sa San Pedro, di ba, may huli daw, nasangkot din ng mga kapulisan. Sa social media so, rin. nilipat na rin daw. Nailipat na rin. Kunwari, hindi naman ibig sabihin na pag sinibak, as in tanggal ka sa trabaho, syempre may proseso din yun. Para ipagtanggol din nila yung kanilang karapatan, yung mga kapulisan. Inililipat lang sila ng station, diba? Kaya pinoploating sa kampo at binibigyan ng panibagong assignment. Ngayon, pag sinabing sinibak, sana naman, kay Chief PNP Ricardo Marquez ba yun? Yes, Ricardo Marquez. Panawagan, pag sinabing sibak, tanggal na sa tungkulin, tanggal sa trabaho, tanggal lahat ng benepisyo. Yun ang sinibak. Ewan ko, dito sa ating ilang mga kabaro, excuse me po. Yung term nila, sinibak. Yung term na sinibak, pang-sensationalize ng storya. Pero sana naman, bigay natin yung tunay na larawan, tunay na pangyayari. Nalipat lang naman pala yung tamang salita. Yung tamang salita. Para sa tamang balita. Kung sana, inalis na sa kanilang istasyon ang isang pulis. Hindi, tsaka parang hindi naman malito yung mga readers. Parang hindi malito. Kaya nga, yun nga sabi nga natin tayo, ang hangad natin ay ang katotohanan. So, ang katotohanan ay yung huwag malin lang o mamislead ang ating mga kababayan. Yan, sa mga balitang minsan gusto lang natin mapag-sensationalize. Kapareho na itong susunod na balita na ewan ko kung sensational to or politically motivated. Mamaya, hihimay natin to. At ano nga yung balita ngayon? Kinasuhan si dating 4th District Congressman ng Laguna na si A.K. San Luis na hugit kumulang na 3.5 million danyos dahil sa hindi umanong pagbabayad ng utang sa mga pinaimprentang tarpaulin ng tumakbo itong gobernador ng Laguna noong 2013 elections. Ayon kay Mary D.C. Balota, complainant at may-ari ng Cineplex Art Design, nakipagsundo at nagpa-imprenta ng tarpaulin at gabang campaign paraphernalia para sa 2013 election itong si Congressman San Luis. Umabot sa 4,790,850 contract ang ipinagawang tarpaulin at may natitira pang 890,854 na pagkakautang sa San Luis. Ang 3.5 milyong sinisingil ay para sa utang na 890,854 legal interest at penalty na 320,707, 242,312 bayad sa abogado, 2 million bayad sa moral, 500,000 exemplary damages, at 100,000 litigation expense at hindi pa kasama dito ang cost of suit. Kumbaga, yung konting utang, lumaki kasi may interest. Parang gano'n. Ipagpalagay na natin na hindi naman natin masabing konti ang 800,000 na utang. Pero, ika nga, grabe naman yata. Parang ilang taon na ba tumakbo? 3? Ang alam ko, kahit naman utang, pagpalagay na natin, umutang ng utang sa lending o sa mga financing firm,
sa 890,000 na halaga, hindi naman siguro aabot ng magkano, umabot ng magkano? 3.5. 3.5 kasi million. pati pagbayad sa abogado, interest, diba? Yung mga moral damages. Ang tanong lang natin dito kay doon sa may-ari ng Cineplex. Oo, kay Marini Balota. Ito ba talagang talaga bang kung talagang ito ay paniningil ng by heart or o baka naman itinaon mo ng mag-e-eleksyon? Bakit hindi mo ipinalabas to sa mga pahayagan noon pa? Kung kailan lumaki, saka mo ipinalabas. Ngayon, ito ba ay talagang kusang loob? O baka naman ito ay politically motivated at baka naman may kumausap sa'yo na political rival upang isiwalat ito. Hindi naman siguro lalabas to sa mga national tabloids kung hindi to naudyukan. Ay pagpalagay natin may utang. Pero para gawan pa ng to sensationalize the issue, I doubt na kusang loob mong ginawa to. Unless na may self-vested interest ka liban dun sa utang. O mayroon malaking tao na patuwad-tuwad na nasa likod. Ayan, tsaka hindi lang dito matatapos. Bukas, pwede pa natin talakayin kasi madaming lumilitaw na pangalan di ba? Kaya sabi dito sa social media, syempre nagkakaroon na ng sagutan. Nag-imbestiga na daw po yung mga kampo ng ASMBs, wala naman daw pong kontrata. Kaya nga. So, may lumalabas sa pangalan ng Michael Arevalo. So, sino si Michael Arevalo? Sino tong si Michael Arevalo? Ayan. Yan daw yung Cineplex yung nakakaalam po niyan. At syempre, yun daw kapitan. Kapitan ng Barangay Palasan sa Santa Cruz. Siya daw ang kausap ng Cineplex. Na hindi nagbayad. Alam na alam daw yan sa 4th District. So, ang dami pong pangalan na nababanggit dito. Kaya ating alamin yan. Syempre, investigahan din. Tayo ang maglalabas ng katotohanan. Ayun daw, si Kapitana Lea Almar Bes ng Barangay Palasan. Yan, Dati po siyang contractor daw ni Gobernadora Lazaro ng Manalo si Ejercito. Yun, naging parang hindi na siya pinansin. Lumipat naman daw kay Aiken si Luis. Wala si San Luis, sumabit naman daw kay Agaraw. At kay Governor Ramil Hernandez. So, takot siyang mawala si Agaraw dahil mawawalan din siya ng kontrata at masasabitan. Mawawalan siya ng masasabitan. Ewan ba, correct me if I'm wrong itong Cineplex yata ay meron yatang outlet to, ewan ko, nasa Star Mall sa Alabang. Yan. At siguro nga, yung kontrakto na, incumbent na kapitan? Alamin natin yan, si Kapitana Lea. Kasi mahirap naman yung, lalo ngayon, alam naman natin, panahon na ng mag-eleksyon na naman, uso na naman yung batuhan dito, batuhan ng putik dyan. Kahit kaliit-litan, siguro pati utot ng kalaban, ibubulgar. Ayan. Ewan ko ba dito kung sino man siguro ang nag-udyok o nagpalabas ng balitang ito, siguro naman, hindi naman si Kong Egay ang may kagagawan kung bakit nabisto ang inyong At saka, patuwad-tuwad. Diba, wala kayong gantihan. Siguro sila walang utang mo. Kayo ba, bilang negosyante, bilang negosyante, hindi ka ba nakaranas ng utang? At hindi ka rin ba nakaranas na makiusap sa pinagkakautangan mo? Huwag tayong hipokrito. Yan lang ang sinasabi ko. Ngayon, kung sino rin yung nasa likod neto, nasa likod mo, wala ka bang utang? O baka nga wala kang utang dahil ang dami mo nang kinukurakot sa kaban ng bayan. Pero alam mo, politically motivated lang yan Kasi di ba parang saka walang basis. Ang lakas ni Congressman Eddie San Luis pa rin. Di ba? Ika nga, na ako'y nalulungkot. Iisa lang yung pinaghihinalaan ko dito Natuwa sana ako nung birthday ni Kong Egay nang magsabi, sa wakas, nagsanib puwersa na
para sa pagkakaisa ng Laguna. Ngunit, matapos na sumabog ang patuwad-tuwad, ewan ko, mukhang naiba na ang storya. At balita ko, na laking tuwa na itong mamang to nung sinabi na si Kong Egay ay hindi dadalhin ng Liberal Party bilang standard bearer ng pagkagobernador sa Laguna at the same time nilaglag ng kanyang partido. Kaya tuloy ang kawawang mama. Buti na lang at mahal na mahal ng mga taong bayan dyan sa 4th District at hinimok siyang lumaban pa din. Alam mo, the more nasisira nila si Kong Egay, yung sympathy ng Lagunense at ng 4th District. Diba? Ewan mo ba? Oo Sino nga. pipiliin mo itong may utang na 800,000 may get? 890,000 na lumaki lang dahil sa mga danyos-danyos o yung patuwad-tuwad dyan? Na alam Diba? naman natin ang pagkatao. Hindi na natin sasabihin kung sino. Ayan, Wala kasi utang talaga yan. Walang utang yan. Dahil isang term lang yata, di ba? Mayamang-mayaman na daw. Ay, ganun na nga siguro. Sa dami ng ewan. Pero ito naman sabi natin, a brief background. Siguro, maaaring ng totoo na medyo may nahihirapan sa kanyang katatayuan ngayon si Kong Egay dahil sabi nga nila, naghirap daw. Pero diba, natural lang yun. Dahil nung nag-umpisa si Kong Egay bilang kongresista ng 4th District, isa siya sa mga pinakamayamang kongresista sa mga batch nila. Pero nung matapos ang kanyang, hindi naman natapos ang termino, nung maglaon ang 2 termino, isa na rin siya sa pinakamahirap. Bakit? Dahil kahit ultimo ang kanyang kabuhayan, personal na pera, ay naibibigay niya para itulong sa tao. Buong Lagunense yan. Pati sa mga scholars at lahat na humingi ng tulong sa kanya. So natural lang na maghirap ang mama. Pero kung pagbabasihan ay pagsisirain ang kanyang pagkatao dahil lang dyan sa utang na yan at masyadong sinesensationalize, pwede ba? Tigilan na natin Si Kong Egay si Luis, sobrang mabait kasi. Di ba? Yan ang hirap eh. Bakit hindi lang nyo siraan yung mga taong walang magawa sa gobyerno? Yan. Yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno, bakit hindi na lang sila ang pagtupuyan na ng pansin? At bakit ba naman itong isang public servant na pinatunayan niya ang kanyang puso para sa mga mamayan? Yan. Bago mag-init ang ulo natin, tayo magbabalik muna sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Isang balita, asahan ng paman sa ating malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasigana. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y nagtago. We need to talk. I'm going to ask you, what are you doing with your life? We start off good, but years pass, we age, and we get scared. Scared of debt, losing our health. It could be growing older. I understand. I've got family too. You know, something to fight for. And I don't want anything to take that away. Not my boss, my finances, or my age. But what if you never could get fired? You won't. And what if age really were just a number? It is. Featured in Harper's Bazaar, Vogue, and Cosmo, the media is proclaiming it as the latest breakthrough in anti-aging. What is it? It's called the Youth Enhancement System. Or YES. And it's comprised of the latest in skincare and nutritional products. Using only the purest ingredients,
Yes tackles aging in a way never before accomplished, with state-of-the-art technology and clinically proven results. It's revolutionizing the industry on a global level. A powerful group of products. Some work from the inside out, while others work from the outside in. It's a complete defense against aging. Let's start with Luminesce. Luminesce is an anti-aging skincare using advanced technology to support the body's natural ability to renew itself. Step 1 is to purify the skin with the Youth Restoring Cleanser. Step 2 is the Cellular Rejuvenation Serum. The serum is the flagship. It reduces the appearance of fine lines and wrinkles, leaving your complexion totally revitalized. Now step 3 is cool. It begins with the moisturizing complex in the morning, protecting against the sun's harmful rays during the day. And ends with the Advanced Night Repair, a secret weapon to apply. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at Arnie Barairo. Ako po si Kapitana Salidadang de la Cruz ng Barangay Pangsol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at siyempre naibalita natin ang mga unopposed candidates. Isa na dyan si Mayor Arlene Arcillas na unopposed para sa para sa congressional race sa 1st District of Laguna. At ang pangalawa naman ay si Vice Mayor Ross Rizal na tila yata direspeto at ginalang at hinangaan ang kanyang mga nagagawa sa bilang isang public servant sa unang termino, kaya wala nang nagtangka. At ang isa pang Vice Mayor sa bayan ng Santa Maria ay unopposed din. Oo, si Vice Mayor Bergie. Yeah. At ngayon, makakapanayam din natin yan sa susunod. At ngayon naman, isa pang unopposed na talaga namang ito ay parang record, hindi naman record breaker parang first time din first sa time bayan na ng Los Baños. Bayan ng Los Baños na nangyari ito. At tila dahil nga rin siguro sa kanyang mga nagawang kabutihan at pakikisama. Ayan. Si Vice Mayor Coppy Alipon ang isa sa mga tinaguri ang ay maraming nagawa sa kanyang nakaraang mga termino bilang Vice Mayor. Ayan. At ayan, syempre, pinaramdam syempre ni Vice Mayor Coppy Alipon yung kanyang pagmamahal din sa bayan ng Los Baños, di ba? Kaya naman, kahit sino yatang nagbalak, kahit si Consul Tamisi na talagang parang umuubong na lalabanan si Vice Mayor Coppy Alipon ay hindi lumaban. Diba? Ewan ko kung ano nangyari. At nagbago isip.
Ayan, syempre kahit din si dating Vice Mayor, Baby Sumangil, hindi rin tumakbo, di ba? Ay, na Vice Mayor. Pero alam natin, for councilor ang laban ni Ni Baby Sumangil. At sa ngayon, nag-file nga siya ng nag-file si dating Vice Mayor Baby Sumangil ng para sa konsihal. Yan. At syempre, yung akala natin tatakbo din si dating PAGCOR chairman. Si Eugenio, hindi naman pala din natuloy. Kumbaga, parang tinaas lang niya pala ang kamay ni Councilor Tanisin, di ba? Parang nag-endorse. At syempre, yung nababalitan tatakbo din konsihal ng bayan, si Jack Vargas, si Captain Jack Vargas, hindi rin pala tumuloy, tumakbo, di ba? So, yun. Ayan, At syempre, ang nagkaroon tayo ng maiksing panayam dito kay Vice Mayor Coppy, kung saan may nalaman tayo tungkol sa kanyang mga balak. Ika nga. So, Vice, ano ang masasabi niyo sa kauna-unang pagkakataon sa inyong tagal na sa paglilingkod sa bayan? Ngayon lang yata nagkaroon ng pagkakataon na hindi kayo, post kayo sa magiging laban niyo? Una sa lahat, sasalamatan ko muna kung may kapal dahil hindi niya ako binigyan ng kalaban. Pangalawa, doon sa mga kasama ko sa politika na hindi ako nilabanan. Pangatlo ay pagtitiwala sa akin ng masa at ng mga mamamayan. Siguro kaya hindi na ako nilabanan. At higit sa lahat, salamat yung nasa kanila. Maraming nagsasabi, hindi man tiga dito sa Los Baños, iba na ng politika. Isa sa mga reasons daw na nakikita nila kung bakit hindi nagiging unopposed ang isang incumbent ay dahil sa mga nagawa nito or mga accomplishments nito at yung pakikisama. Ano masasabi niyo doon? Sa pakikisama, siguro naman walang masasabi sa akin ng mga ngayon. Dahil ako yung tao, pwede yung kalbitin, pwede akong nakaharap na ako sa kanila kahit na akong busy na at ako'y yan lang natutulog. Dahil ang katuwiran ko, ang paglilingkod sa ating sa masa at sa bayan, hindi ka kailangan nakaporma. Pwede ka maglingkod ng kahit anong kasalita. Pero kailangan may okasyon. Pag may okasyon kailangan naman na babagay mo yung kasuotan mo. Diba? At yun namang doon sa nagawa naman, siguro masasabi ko lang marami kaming naipasang ordinansa, naipasa kami sa solusyon na pinatutupad naman ang alas ko ng bayan. May asset. At yung pagbababa ng pangsinsa sa tricycle. Hindi ko nakasabihin sa inyo kung magkano, pero pinaba namin dahil nalaman kung baga abot namin yung kahirapan ng magka-tricycle sa dami na magka-tricycle dito sa bayan natin namin. Sa ngayon po, ano po yung mga plano nila po? Marami pa, pero ang plano ay hindi dapat sabihin. Pero lahat na aming gagawin siguro sa kapakanan ng mamamayan. So, Vice, ano ang masasabi niyo sa kauna-unang pagkakataon sa inyong tagal na sa paglilingkod sa bayan? Ngayon lang yata nagkaroon ng pagkakataon na hindi kayo, post kayo sa magiging laban niyo? Una sa lahat, sasalamatan ko muna kung may kapal dahil hindi niya ako binigyan ng kalaban. Pangalawa, doon sa mga kasama ko sa politika na hindi ako nilabanan. Pangatlo ay pagtitiwala sa akin ng masa at ng mga mamamayan. Siguro kaya hindi na ako nilabanan. At higit sa lahat, salamat yung nasa kanila. Maraming nagsasabi, hindi man tiga dito sa Los Baños, iba na ng politika. Isa sa mga reasons daw na nakikita nila kung bakit hindi nagiging unopposed ang isang incumbent ay
dahil sa mga nagawa nito or mga accomplishments nito at yung pakikisama. Ano masabi niyo doon? Sa pakikisama, siguro naman walang masasabi sa akin ng mga yan. Dahil ako yung tao, pwede yung kalbitin, pwede akong nakaharap na ako sa kanila kahit na akong hindi sinunod at ako'y yan lang natutulog. Dahil ang katuwiran ko, ang paglilingkod sa ating masa at sa bayan, hindi ka kailangan nakaporma. Pwede ka maglingkod ng kahit anong kasulita. Pero kailangan may okasyon. Pag may okasyon kailangan naman na ibabagay mo yung kasukutan mo. Diba? At yun namang doon sa nagawa naman, siguro masasabi ko lang marami kaming naipasang ordinansa. Naipasa kami sa solusyon na pinatutupad naman ang alas ko ng bayan. May asset. At yung pagbababa ng pangsinta sa tricycle. Hindi ko nakasabihin niyo kung magkano, pero pinaba namin dahil alam kung baga abot namin yung kahirapan ng magka-tricycle sa dami na magka-tricycle dito sa bayan natin namin. Sa ngayon po, ano po yung mga plano nila po? Marami pa, pero ang plano ay hindi dapat sabihin. Pero lahat na aming gagawin siguro sa kapanan ng mamamayan. Okay. So, Vice, ano ang masasabi niyo sa... Ayan, at ika nga, ay sabi nga ni Vice Mayor Coffee Alipon, ay marami pa siyang mga balak. At isa naman dun sa mga naitanong sa kanya ay yung tungkol sa kanyang anak. Medyo naging matunog din. Na maraming humihikayat kay Marlo Alipon. So, ito yung paglilinaw naman tungkol sa, kung bakit hindi nag-file ang kanyang anak na si Marlo. Marami pong inubong niya, na Brenda dati. At marami pong gusto nyo tumubuyata ni Marlo. Marami nang humihikayat sa kanya. Ano pong masasabi niyo? Masasabi ko doon ay pinigilan ko ang anak lumaban ng mga politika. Dahil tama na sa amin, isang pamilya, tama na ako. Kung wala na ako, di saka. Yun kung may hilig ko sa politika. Pero palagay ko, wala na naman. Kaya hindi. Pwede ba sabihin na ito ay binibigyan nyo ng respeto yung sasabi na anti-political na yun? Ito ay ayoko nung sa akin, no-comment ako doon, pero ayoko nung nangyari sa amin. Kaya mas pwede yung mga pansihan. At least ngayon sa masabi na natin, ikalawang session na rin. Bilang tulong pangalawang punong bayan. At kayo ay nasa legislative level. Ano yung sa tingin niyo pa na kailangan ma-improve or kailangan may dastar na Ayan, at sabi nga ni Vice Mayor Coffee Alipon, ayaw nilang maitag na political dynasty. Hindi naman siya against doon. Hindi naman siya against. Kaya parang ayaw niya na magkaroon sila ng image na gano'n. Oo, may pakikisama na din niya sa mga konsihan, diba? May oras pa naman para sa politika, para sa kanyang anak. So, tatanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa ating kasamang si Gaspar Natam. Gaspar, magandang gabi. Yes, sir. Ramdam na ang sinasagawang paghahanda ng gobyerno hinggil sa gagawing Asia-Pacific Economic Conference o APEC dito sa Metro Manila sa darating na November 16 hanggang November 20, 2015. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang paglilinis ng mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Kasama na rin ang ating mga kapatid na palaboy-laboy araw-araw sa kalye. Ganun din ang makikita na rin ang mga mahigpit na seguridad sa Kalakahang, Maynila dahil marami na ang mga kapulisan na nakadeploy dito. Samantala, sila nagkaroon naman
ng news blackout sa pambansang paliparan dahil sa pinaggawa ng lahat ng mamahayag na i-cover ang loob ng paliparan mula pa kahapon. Ayon sa pamuno ng NAIA o National Ninoy Aquino International Airport, ganun yung Manila International Airport, ito ay bahagi din ng seguridad ng lugar, ganun din ng mga delegado. So ito po ay hindi tanggap ng mga kasama nating mamahayag mula sa National Press Club, ganun din po sa kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, dahil di umano ito ay isang pagyurak sa karapatan natin bilang mamamahayag at ganun din po dun sa kaalaman ng publiko na kung saan gusto po nilang manipulate na hindi na magkaroon ng balita tungkol sa loob ng airport na kung saan marami nga pong nangyayari tungkol po dito sa usapin sa tinatawag na panimbaga o laglag-bala. Sa kasalukuyan, nandito po tayo sa lungsod ng Parañaque na kung saan inaantabayanan po natin kung ano talaga ang tinatawag kaganapan dito sa loob ng International Airport. Mula po rito sa National Capital Region Manila, Gaspar Latan nag-uulat para sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, maraming salamat kasamang Gaspar at habang hinihintay natin ng konti si Dryan na mag-ulat na mukhang naliligaw yata sa loob ng batasan. Ayan, kahanap nung kanyang interview na congressman. Uy, dito sa APEC bawal daw ang rally Talagang... Hindi lang bawal ang rally. Bawal raw na may makitang mahihirap sa lansangan. Kaya naman, ito, isa pa komento. Talaga naman pinahihiral ang pagiging Pinoy. Balita ay nagkakaroon ng clearing operation daw ng lahat ng mga, eyesores. Yan, hindi naman sore eyesores. Mga masakit sa paningin. Ano ba itong mga to? Kailangan puro magaganda lang. Puro raw maganda. Talaga naman napaka-ipokrito ng mga Pinoy. Ayaw yung alam naman ng buong mundo kung ano ang kalagayan ng Pilipinas. Alam naman ng buong mundo na may mga squatter sa paligid. Alam ng buong mundo na may mga illegal vendors dyan sa mga lansangan. Alam nila kung anong tsura ng Pilipinas. Bakit nyo kailangan takpan? Bakit nyo kailangan alisin sa mga lansangan yung mga mahihirap nating kababayan? Bakit ba? Ikinahihiya nyo ba? Siyempre, pumasok daw mga turista, di ba? Pero paano papasok ang mga turista? Ang daming issue dito sa Pilipinas, di ba? At saka hindi lang ang mga turista, ito, APEC Summit, yung mga investors, yung mga mamumuhunan, ay yung mga ay gusto nila, looking good ang Pilipino, huwag na tayo magpaka-plastic. Ito lang ang aming puna dyan. Lalo dyan sa kung sino man yung nag-utos ng clearing operation. Ano ba? MMDA ba? O ang palasyo? Yan ang sinasabi natin. Huwag tayo... DILG. Ang DILG. Aba, Siyempre palasyo din. Akala ko naman, si Mar Rojas lang ang medyo plastic daw. Yan kay DILG Secretary Mel Sarmiento. Ang yun lang niya, yung mga rally-rally. Yung mga rally. Pero syempre, utos na rin ng palasyo yan, nalilisin. Ang mga dumi dyan sa Manila, di ba? Kikilos ba ang MMDA, kikilos ba ang kapulisan upang linisin, walisin ang tinatagurian nilang dumi dyan sa lansangan na dadaanan ng mga delegates ng APEC? Talaga namang umiiral pa rin ang pagiging Pinoy. Kaya... Ayan, si Miss Dryan, mukhang hindi makakahabol. Bakit? Gumagawa pala ng balita. Ayun. Dahil hindi natuloy yung live interview niya kay Congressman Richard Garin. Ayan. So, habang hinihintay natin ng konting sandali, total, hawak naman natin ang ating oras. Kahit 5 oras na tayo dito. Hawak namin ang oras. Ipagkatabi natin ang commercial ni Mr. Jim Velasquez. Pero bago yung commercial, at nais ko munang mabalikan yung yung pagbibigay ng kredito doon sa mga naghirap at sa mga nag-effort. Bigyan naman natin ng konting pagpugay yung mga ang mga nasa armed forces, yan, katulad ng Philippine Army,
Philippine Navy, Philippine Air Force, yan, pati ang mga kapulisan na nag-effort na maghatid ng mga relief goods at tumulong sa clearing operation ng panahon ng bagyo ng Yolanda, na nakita naman natin ang sakripisyo nila sa trahedyang naganap. At Saturday, baka may guest si Lagot Kay Sumbong Mukadan, isa sa mga Yolanda Didi. Ayan. Na kaibigan niya. Yan, Baka at least, mag-guess natin. baka ma-guess natin para malaman kung totoo nga ba ang sinasabi nila na ang unang usapan sa mga pamilya na nasalanta ay 100,000 ay nauwi na sa 5,000, 10,000 hanggang sa 1,000. Kawawa naman ng mga Yolanda victims, diba? Nagamit lang. At saka, kung gusto nyo, mayroon naman yata tumatanggap ng mga waste products. Ibenta nyo na yung binulok nyo mga pinadalang relief goods ng ibang bansa. Yung mga nabubulok dyan, ibenta nyo na lang. Makasakaling makalikom pa ng konting halaga yan at talagang ibigay nyo na sa mga nabiktima ng Yolanda. Ayan, hindi pa rin matatapos dito ang issue ng Yolanda. Hindi Kasi pa rin. November, Yolanda month yan eh. Yolanda man. Diba? At habang may naghihikahos na kababayan natin na biktima ng bagyong Yolanda, magpapatuloy pa rin ang bangungot sa mga may pagkukulang dito. Ewan ko, parang ang sarap ng tulong ni Mar Rojas at saka ni Pinoy dito. Ayan. At naalala ko nga, nais pang pababain ni Mar Rojas itong si Mayor Romualdez. At sinabihan pa nito na pumirma raw, pirmahan daw yung papel na nagsasabing incapable na raw si Mayor Romualdez sa ganung sitwasyon. Aba, pinangunahan mo yung mama. At para ikaw na ang mag-take over sa mga kung ano man ang mga dadating na tulong dyan sa mga mamamayan ng ng Tacloban. Napaka hirap isipin kung sakaling ikaw ang magiging pangulo ng bansa. Ang isang katulad mo na hindi naman natin malaman kung taklesa o Pinoy din. Yan. Inuulit natin ang may bagong meaning na ang Pinoy sa thesaurus daw. Sabi nila, kapag manhid ang Pinoy at insensitive, ay sabi nila, may bagong isasaksak sa Wikipedia. Hanapin nyo. Ang taong insensitive o manhid o hindi marunong makaramdam, hindi marunong makatanaw ng pagpapasalamat sa ibang tao. Yan. Paano natin nasabi? Balikan natin ang mamasapano. Yung mga nagbuwis ng buhay dyan, nasak. Dinalaw ba? Pinarangalan ba? Pinasalamatan ba nung SONA nitong ni Pangulong Aquino? Umira lang pagiging Pinoy. at marami pang issue. At Yun marami naman pang iba. alam naman ng mga netizens, di ba? Alam naman yan. Kahit hindi nababalita yan sa mga news, kalat na yung mga ganyang balita. Ayan. Kaya nga sana, dun sa ating mga kababayan dyan, malapit na eleksyon, sana pumili kayo ng hindi Pinoy. Yung nandun pa, nauuna pa kapag may oras ng trahedya. Bukod sa, bukod dyan, yung issue pang tuwad, di ba? Tuwad party, di ba? Tuwad party. Oo. Ang talagang pinush pa rin nila suportahan yung mga at sinuportahan ng mga pa rin ni kahalayan, Pinoy. di ba? Ang medyo walang At respeto. Walang respeto sa kababaihan, sa karapatan pababaihan, at tila ginagawang katatawanan o kasiyahan sa mata nila ang mga kababaihan. Yan. Ewan ko ba naman dito sa ating gobyerno, sabi nila tuwid na daan. Pero sana, pagdating ng 2016, magbago na ang itsura ng ating gobyerno. Yun ang panalangin ng marami sa atin sa ating lipunan na magkaroon ng katinuan na once and for all. Ayan. At talagang wala tayong PA ngayon, kaya medyo self-service ang pag-contact sa ating mga reporters.
At Okay, mamaya-maya magbabalita si Dryan, ha? Tungkol sa karapatan ng bawat bata. o nga pala, Children's Month yata ngayong November din. Kaya dapat lang na mabigyan ng konting balita tungkol sa mga bata, ang karapatan ng mga bata. Yan, at siyempre, yan ay matatanggap na ba natin ang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan? Natin ang pag-uulat mula sa kasama natin dyan sa labas ng himpilan, si Dryan Zamora. Dryan, magandang gabi. Hinihikayat ng Department of Interior and Local Government ang lahat ng local government units upang ikampanya ang legal adoption sa bansa na isang paraan upang maprotektahan ang karapatan ng mga bata. Gayon din ay hinikayat ni Secretary Mel Sarmiento ang mga local chief executive na palakasin ang Local Council for the Protection of Children. Ipinakasan ang kalihim na dapat i-report sa tanggapan ng Local Social Welfare and Development Office mga bata na nasa pangalaga ng mga hindi otorisadong tao. Sinabi rin ni Sarmiento na nakasaad sa Article 20, Section 3 ng United Nations Convention on the Rights of the Child at sa Presidential Decree No. 603, Article 3, ang karapatan ng bawat bata. Ito si Dryan Zamora na nagsiservisyo para sa bayan dito lang sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat Miss Dryan Zamora, at abangan nyo nga pala si Miss Dryan, regular na yan, every Saturday nakatandem ni Lagutka. Bongbong Kayadan, ayan, at tila maraming nagre-request ng comeback. Ayan nyo, hindi na comeback yon, mainstay na co-host si Dryan Zamora sa live na programa ni kasamang Adan. Actually, yung ganda ng tandem nila last Saturday, di ba? Saglit nga, nabitin, kaya nga naghahanap pa sila ng another round. Ayan, so, closing time na. Ayan, ito po sila Arnie Del Barrio. Nagbabati po ng isang mainit na pagbati ulit. At see you tomorrow. Ayan, at ewan ko kung bakit distracted ang aking co-host. At ayan, nanggugulo kasi ang PA kasama ang pusa. Ayan, at yung dapat batiin ay hindi na nabate. At ayan, happy birthday kay sa kanyang kumaring Odette daw. Ako na bumate. At happy birthday din kay ayan, happy birthday nga pala kay Cap Baby De Leon, kung saan na nakasama nila si Kuya Paul sa Landanan, ang FPJ lookalike na tatay ng aming kasama dito na si Jomar. Ayan, talaga naman. At yun, basta yung happy birthday daw sa kanyang kumare na si Odette Alcano. At ayan, kasama dumating pala sa ating himpilan. Nakakatuwa naman, palaging napasyal ang dalawang miyembro ng Minerva Band, ng vocalist at magagaling na composers. Ayan, si John Spencer at saka si Dexter. Ayan. Ayan, nagwawala ang aming PA na mukhang day off daw siya ngayon. Si Neri, si Lloyda. Ayan, maraming salamat. At pinabayaan nyo ang aking co-anchor na kumontak sa ating mga reporters. Day off kayo, no? Ayan. Bukas, trabaho kayo to the max. Ayan. At sa lahat ng ating mga viewers worldwide na nanood sa atin na live dahil ang Serbisyo Balita Live Online ay powered ng PLDT My DSL. Ayan. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Commercial muna, siyempre. I love my Centro
she makes me complete. Okay, so sa lahat ng ating viewers, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na naglilingkod para sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online at bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas.